bawal ho mag-settle. Kapag po may bangga ang naganap, pag may insurance yung kabila at may insurance ka, or kung wala man tong insurance at ikaw may insurance, never ever get any amount of money coming from that. Kasi meron sige, settle mo na lang, 3,000. Bawal ho yun. Kailangan ilagay nyo ho sa process. No, police report, yung mga ganyan. Sir, so far doon sa mga client na lumalapit sa inyo, ano yung parang pinaka-concern or common mistakes na ginagawa nila? Ano ba, tinuturuan nyo rin ba sila? Yun, actually, marami. No, nagkakaroon ng misconception with the insurance. Okay, number one, ang problema nila, pag nasira yung sasakyan, for example, na lowbat yung battery, so, since sa mga Pilipino, no, tayo, even ako naman din before, hindi pa 100% knowledgeable sa insurance, akala ko insurance ang may sagot. Yung pala hindi. So, meron tayong tinatawag na warranty and insurance. Magkaiba yon. So, yun yung number one. Ang warranty is ang manufacturing default problem ng isang sasakyan. Na wherein, kapag hindi nyo pa ginagalaw yun, it is covered by the warranty. Ang insurance is, kino-cover lang niya is the damages or the incident or the accident. Yun lang yun. Pero yung warranty, pag nasira. So, ganun yon. So, yung number one problem. Number two, the misconception of awa. Yun ang mga problema, awa. Nabangga ka. Nabangga yung sasakyan mo. Ayun, nagmakaawa. Naawa ako dun sa sa nakabangga pag finail nyo po sa claim yun, may liability po na nagaganap po dun and meron pong case na, po yan, may kaso po yun. Property damage po yun. So, paano ngayon magpa-process yung isang insurance na hindi naman yung assured, ako yung nabangga, hindi naman ako yung liable, yung nakabangga Yung insurance ko, hahabulin po yung nakabangga. Umalis na. Umalis na dahil naawa po tayo pinaalis mo. Diba? Bawal po yun. So, isa yun sa mga, actually hindi naman bawal, pero dapat wag. Kailangan ugaliin na pero po natin. Pero dapat sinuturuan din, sir, dapat. yung mga client. Oo, kasi, kaya nga pag humawak ka ng manibela, motor man yan, manibela, dapat automatically, you are liable ka doon. Kahit anong mangyari, liable ka doon at dapat may ka, ang tawag dito yung ikaw yung pinaka doon. Kung ano man mangyari doon sa sasakyan na yun. Lalo ikaw na may-ari ng sasakyan, lalo kung may mga buhay kang kasama diyan. Yes, exactly. Diba? Liable ka doon. Ikaw ang wak ng manibela, kahit anong mangyari with that, ikaw ang liable. So, tulad din po nun, kapag may nangyari, nakabangga ka, natamaan mo, yun, automatic, ikaw ang liable doon. Dapat ikaw ang sumagot doon. Pinaalis mo dahil naawa. So, there will be a reason for denial doon. So, yun yung yun yung isa. Last is yung, pinaka namin is yung laging yung pera. Ang nangyayari, nagkakaroon ng settlement, bawal ho mag-settle. Kapag po may bangga ang naganap, pag may insurance yung kabila at may insurance ka, or kung wala man tong insurance at ikaw may insurance, never ever get any amount of money coming from that. Kasi meron sige, settle mo na lang, 3,000. Bawal ho yun. Kailangan ilagay nyo ho sa process. No, police report, yung mga ganyan. So, yun lang naman yung mga... yun din. Kasi akala natin para mabilis kasi yung iba, yung police, okay na to. Para makaalis na tayo. Tulad namin last time, kasi I have also ibang business pa, aside from insurance. Nabangga yung sasakyan namin. Kasi wasak yung likod. So, meron akong mga nakakasama doon. I-advisean ko kasi magsisettle ng pera. Ipafile daw niya sa insurance. Paano kahabulin ng insurance yun na walang tao na? Yan nga. Meron na kayo. Once na pumirma kayo in any documents that you already receive any amount of money, bawal na po yun. Bawal na bawal yun. So, we have to do the right process. Yun ang dapat malaman ng ating mga kapartner. Ayun top 3 na mga common mistakes. Tama. Wala ba kayo iba pang mga concerns na nakita? With the claims process, madalas, ang problem is claim. Kami din naman, sometimes, out of the thousands, nagkakaroon na kami ng isa, dalawa lang, mga ganun, na problem with the claims. Kasi bakit? Number one, ayan, nabangga ka, ngayon magde-demand yung insurance kung sinong nakabangga sa'yo, sinong liable. Hinahanap yung tao. So, paano hahanapin yung tao? Walang mahanap yung insurance. Sinong kakasuhan nila? Wala din. So, dun tumatagal yung process. Yun yung madalas na lagi namin dinidiscuss. Kaya, most of our clients, kapag nabangga kayo, i-report nyo sa amin immediately para mag-guide namin kayo anong mangyayari. Walang settlement na magaganap, walang ganito, walang ganyan, walang ganyan. For example, sir, anong dapat na step by step niyan? Okay, first step. Nabangga. We have what we call kasi common talaga yan Tama, sa Metro Manila. Minsan, wala naman din ang nahihirapan yung mga Pilipino mag-reach out kung kanino pag nabangga. So, ang ginagawa namin, lagi namin tinuturo sa kanya,
sa mga customers namin, kapag nabangga kayo, immediately tawagan ho kami. Meron kaming group chat, no, na communication tool wherein dun sila pwedeng tumawag immediately on the spot. Mas mabilis. They do not, we are using the technologies. We are using the Facebook, Viber, so lahat. No, so pwede nila kaming kontakin dun immediately. Tatawag sila, even madaling araw, yun ang lagi namin advice. Kasi pag hindi nyo kami tinawagan on the spot, malamang may mangyayaring hindi natin inaasahan dyan. Settlement, mga ganyan. So we have to guide them. Next, kapag may third party involved, police report. That's the second step. Punta kayo ng police. Then let the mediation yun. Let the police to mediate yung lahat ng nangyayari. Now, if kayo ang nakabangga or siya yung nabangga, dapat yun yung liable. So, imimediate ng police yung nakabangga na yun para ikaw magbayad, settle. Pero pag may insurance ang both party, ito kinagindahan. Pag may insurance ang both party, okay lang yun. Yung insurance na nakabangga sa'yo ang sasagot. Vice versa. Kung ako naman yung nakabangga, ako yung sasagot din doon kasi may insurance. So, yun yung tulong ng insurance. Yun lang naman yun. Hindi natin kailangan gawing komplikado siya.